Dito pa rin sa bayan ng San Agustin, ginagawa ang paboritong side dish ng mga taga-Romblon. Tinatawag nila itong balichaw. Simple lang ang mga kailangan sa pagluto ng balichaw. Nandiyan ang sili, bawang, bagoong isda o patis, at ang niyog. Pagkatapos ay saka gagatain ang niyog. Sasalain ang gata. Idadagdag ang bawang. At ang dahon ng kalamansi, pampabango. Saka ito papakuluan. Kailangan tuloy-tuloy lang ang paghalo para hindi masunog ang gata. Tapos ang ilang minuto, lilitaw na ang balichaw. Iyon! Luto na ang balichaw! Mukhang bagay ito sa mainit na kanin ah. Pwedeng-pwede nyo itong iuwi dahil 1 linggo ang kayang itagal nito. Ayos no? At pagkatapos ng isang buong araw ng paglilibot, I'm sure gugustuhin nyo ring magpahinga sa tabing dagat. Natutuwa ako kapag nakakapag-check-in tayo sa isang resort or sa isang isla na may resort. Dahil apparently, naalala ko nung the last time we featured Romblon, very limited lang yung mga accommodations na okay. I mean, depende naman sa flavor mo, di ba? Pero ito, sa aming kinauupuan, medyo certain na tayo na merong gantong setting eh. Kanina, sana nakita nyo, ang ganda ng sunset. Apparently, ganda ng sunset parati dito. We are situated here on the beach. Bonfire is at my back. And itong mga pagkain ay nagiging extra special kahit ordinaryo sila. Dahil sa setting. Kanin, naging special kanin. Fork, special fork. Ngayong summer, saan nga ba ako pupunta ngayon? You've got Boracay, you've got Palawan, you've got, syempre nandyan yung Baguio, Tagaytay, Cebu. Pero wala masyadong mag-iisip na pumunta sa Romblon. But here we are, featuring Romblon. Because Romblon is probably the best kept secret. That's right, best kept secret. If gusto mo ng tahimik na lugar, wala pa masyadong turista, gusto mo kasama mo yung girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, pamilya mo, restful weekend to unwind, to recreate, to reset. Yan, no? Narinig mo yung crashing, mild crashing of the waves sa beach. That's part of the sensation of relaxation. Buti na lang walang smell vision. Dahil hindi pa ako naligo buong araw. Agustin, nakilala ko si Tatay Ebe. Bukod sa pangingisda, isa rin sa kanyang hanap buhay ang pagkuha ng liswi. Isa itong klase ng seashell na nakukuha high tide man o low tide. So tayo, samahan niyo akong, or sasamahan ko kayong kumuha ng liswi. Usually, kailan niyo po ba kinukuha yung liswi? At saan niyo po kinukuha? Doon sa mabuhangin. Mabuhangin. Pero gaano kalalim po yun? Mga 8 pa. 8 pa. Pero mga 10 meter yun. 10 meters. So, kayo naman kasi, sanay na yata ako kayo sa buong buhay niyo na pong ginagawa. Yan, no? Balita ko, kapag low tide, may chance din ho kayong makakuha ng liswe. So, hindi na kailangan masyadong mag-dive. Pero yung tao, marami din. Dahil nalabas sila pag nalaki ng tubig. Okay. Kada dive po, nakakailan ho kayo? Kung marami yung labas, isang sisid,
Pakuha ng mga 2 kilo, 1 kilo. So, ano po yung tigakuha nyo? Meron kayong basket, parang ganyan. Tabo. May tabo. So pag dive nyo, dala-dala nyo yung tabo. Oh, bago nilagay lang. Tapos lagay. Tapos angat. So paano? Game? Let's dive for some liswi! Di tulad ng nakasanayan nating snorkel, dito ang ginagamit nila ay ang mga sarili nilang goggles at fins na gawa sa kahoy. Konnichiwa! Hokiyo Shiborote! Kita niyo naman si Tatay Ebe? Effortless! Ilang saglit lang, nakakuha na agad siya ng liswi. Isang sisiran lang yan, oh. Ito yung nila gamit ng kanilang kahoy na fins. Nakakatawa naman, si Kuya, mas sanay siya sa ganon kaysa dun sa rubber fins na commercialized na binibenta. Ay, hindi nakasanayan yun. Ay, nakasanayan natin syempre rubber fins. Pati, pag isa lang din, kakaiba lang din eh. Di ba? Parang isa lang yung sumisipa, pati if ever may konting plate, hindi masyado tight yung rubber sa paa mo, gagalaw pa. Sometimes you're wasting your energy. At the same time, di ba, when you're free diving, ayaw mong mawala ng energy. You wanna be as efficient as possible para hindi tumaas yung heart rate. Gotta be as relaxed as possible. Hindi lang pala fins, pati yung goggles na to, nagawa sa kahoy. I mean, effective naman siya sa totoo lang. Pero syempre, kapag sanay ka sa mask na naka-cover yung nose, tapos meron kang snorkel, so bago ka sumisid, nakikita mo na, nag-relax ka. Ito kakaiba. It's kakaiba. Sige nga, sabayan ko nga si Tatay. Sa pangalawang sisid, puno na ang tabo. Good job, Tatay. Yeah, well, anyway, medyo malalim nga, around 10 to 12 meters yung pinahak ni Kuya. Effortless yung pagkakagawa niya dahil ito yung hanap buhay niya. Pati gamit niya yung wooden fins. If you're using the wooden goggles plus yung wooden fins at hindi ka sanay, wala, hindi ako nakalayo. Hindi katulad ng isang araw na gamit ko yung pamilyar ako na yung mask, tapos nun yung rubber fins. Hindi ako talaga nakalayo. Kasi kalahati lang ako si Kuya. Bumaba. Ang ganda ng pace. Mabagal lang. Tapos nun, kulang na lang nga. Nagdala siya ng kape pati newspaper. Tapos nun, nagbasa siya. Anyway, sakto lang siya. Kinuha niya. Tapos isang balde. Punong-puno ng shell. Pag-akyat, parang wala nangyari. Nakakatawa. Galing. Yun nga. Pagbaba pala niya, pwedeng magkasama-sama pala sila. Hindi yung isa-isa, hahanap ka pa mo. Kumpul-kumpul sila, parang tropa. Stig. Found new respect for them. Pagkatapos sisirin ng mga liswi, kailangan itong hugasan para matanggal ang buhangin. Pagkatapos hugasan, ibibilad muna ang mga ito. Buti na lang may mga nabilad na, kaya diretso luto na tayo. Ganito lang po, ilahihulog natin, dandahan. Gata! Opo, gata po ito para hindi gata. Tapos gano'ng katagal po yung pagluto ng gata? Mga 5 minutes. 5 minutes. Lagay natin yung bawang. Bawang. Tapos sibuyas. Luya? Luya po. Haluin para hindi lumapot. Pag kumulo na siya, ilagay yung asin mamaya tsaka yung sili.
Easy to prepared. Mas pwede na po ilagay yung sihi. Kasi kumulo na siya eh. Ay, nilaga na muna. Opo. Sisiw lang pala iluto itong liswi. Konting rekado, konting pakulo, and voila! Ginataang liswi with love. Ayun. Yan. Wow! Mukha ko yan. Panalo yan, Nay. Kuha lang, bro. Huling food venture dito sa Romblon. Sigurado pati kayo napagod sa kakalangoy natin dito sa summer spots ng Tablas Island. But no need to worry, dahil dito sa bayan ng San Agustin, matitikman natin ang isa sa mga matagal nang nagpapagana sa kanilang mga hapag. Mukha itong suman, kahawig ng puso ng Cebu. Pero dito sa Romblon, sarsa ang tawag nila rito. Sina Nanay Regina at Aling Ason ay matagal na gumagawa at nagtitinda ng sarsa. Sinisimula ng paggawa ng sarsa sa pinong taggudkod ng nyug. Katapos, isa-isang titigdigin ang bawang, luya, sili, hanggang sa maging pinong-pino ito. Susunod ay ihahalo ang binalatang hilaw na uyang o hipon at saka ito ulit didigdigin. Talagang dinidigdig, pati hipon din. Opo, lahat po dinidikdik, pati nyug po. Pati nyog. Nay, hindi po ba kayo napapagod? Hindi. Kakabayo. Yan po ba yung parang exercise nyo na din? Oo, kasi Ginagamit nyo din ba yung kaliwa nyo? Ah, so papalit-palit. Ito rin po yung pambatok sa asawa nyo. Saan ka na naman ang galing? Ganon? Hindi naman po. Ayan na po yung nyog. Galing pa po ito sa... Minana niyo po itong recipe na to galing sa nanay mo. At sa nanay ng nanay ng nanay ng nanay. oo. Manuga akong Sa panugangan. Sa Pianan. Yan. Lagay na po natin. Sige po, lagyan na po natin ng nyog. Kaya, sir. Magiging super lolo ako niyan. Ginagawa ko rin to sa bahay. Pag, opo, ito pong movement na to kapag barado po yung banyo. Hanggang kailan. Gano'ng kadami po sa isang araw kayo gumagawa ng sarsa? Mga ano po, yung pinirasong nyog o Opo. kaya po, binta na po. Yung pagbenta na po. Mga 300, 200, ganun po. Dami din, ha? Pagkatapos dikdikin ang lahat ng sangkap, babalutin ito at saka iluluto. Magbabalat po tayo, Nay. Ito. Ito yung favorite ko talaga. Forever. Nay, kailangan ko Ay! Dalawa pala! Opo. Naka-full! Ganyan po. Okay. Yan. Ito Tapos- magaling akong mangkopya, Nay, eh. Yan. Ah. Oh. Tupi mo pa. Yan. Ganyan. Tupi. Oh. Ganyan po. Ulit. Sige, pwede na rin po. Pwede na. Po, sir, ulit. Okay. Sige, Nay. Isa. Isa. Oh, dalawa. Pag ganun. Dalawa. Pag ganon. Po. Oh, isa pa, sir. Ganon. Dito. Isa pa. Ito po. Ganyan. Opo. Ito po. Okay na. Tapos, ganyan mo pa po. Pwede na rin yan. Pwede na yan. Sir, talaga. Pwede na. Oh. Ay, napapaihi ba kayo? Kala ko parang napapaihi. Ah, ayun. Ganyan po. Pangit sa akin. Thank you for being honest. Lala. Sara ko na po. Kasi ako parang waterproof to akin eh. Sa sobrang ganda ng pagkagawa. Oh. See? Okay. Ganyan po, sir, oh.
Yan. Teka po, sandali. Oo. Ayan. Okay lang yan, Nay. Ano yun? Oh. Ano yun? Itupi po, itupi. Ganon po. Ganon. You mean parang ganito? Yan na lang po. Yan, yung ginawa ko ngayon. Tama. Ganon, oh. So, yung ganyan. Ganyan. Nakasara na po. Nakasara yan. na po. Tapos Ganyan isasara po. ng ganyan. Tapos ganon, Tapos, isara mo tapos po. isara ko po yan. Tapos iikot mo papunta dito. Ikot Pag ko po. ganon. Oh. Para akong natural. Para akong... Ano mo dito sa ano niya, sir. Teka, sandali lang po, intayan Para ko po. akong kamag-anak nyo na. Opo. Feeling ko pwede na ako sumali sa inyo. Araw-araw. Opo. Hindi pala ganun kadali gumawa nito. Lalo na magbalot Mabuti na lang magaling talaga ako kapag crash course Ayun. Oh, marunong na si sir. Oh, di ba? Opo. Bonding with the girls here in Romblon. Okay. So, yun na yan. Nice one. Good job. Matapos ang mabusising pagbabalot, iluluto na to. Yun. Parang suman. Okay. Ito po, kung alin po yung... Yung inano pinasok mo- nyo, dun yun rin yung palabas. Doon ka din. Tama nga ganyan naman. po. Very logical yan. Ang ganda ng pagkagawa ko talaga kanina. Parang Sanay na sanay ka, sir, no? sanay. Wow. Na. Tapos, sa ano to? Ano po ba siya? Para siyang hinahalo kagad sa kanin o... Opo, pwede. Ulam. Ulam siya talaga, oo. Kinakain din ba siya kasama ng Poro. Kung gusto mo rin Puro. poro. Kung kaya mo ang anghang. Ito na to. Tikman mo. Magaling. Sarap na. Sarap. Sarap, sir. Thank you. Maanghang. Sige, titikman natin yung maanghang na yan. Ito po yung ano. Maanghang po. Maanghang. Yan, oh. Oh. Parang ano to parang bagay na second dish. Yan, meron kang manok, kanin, tapos ito. Parang ganon. Parang laing na pwede mo naman kainin na yun lang. Pero mas babagay talaga kapag meron kang kanin, tapos may isa pang ulam. Parang ganun. Pampagana po, sir. Yun! Yun yung gusto ko talagang sabihin. Tip of my tongue. pampagana po. Pampagana. Yan. Ito yung mas manghang. Opo, maanghang yan. Makakaabot sa langit. Makakaabot sa langit. Opo. Yes, sister. Uy, oo nga. Yung mapapaubo ka ng konti. Uy, meron siyang follow through. Lola, oo nga. Dito mo ba kinukuha yung lakas mo, Lola? Ano mas gusto mo, Lola? Yung manghang o yung sakto lang? Hanghang. Anghang.